Magandang araw mga kapamilya, nagbabaga ang mga balita, pumuputok ang mga storya ngayong araw live sa ANC, Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV at Old TV. Mga impormasyong mahalaga live din sa YouTube at TikTok. No more, no less, hatid ng TV Patrol Express. Sa ulo ng ating mga balita, isang maagang regalo para sa bagong taon. Ganito itinuturing ng pamilya De Juan ang pagbabalik sa kanilang tahanan ng missing bride-to-be na si Shera De Juan. Iti matapos siyang matagpuan sa Season Pangasinan nitong Lunes. Makaraan ng halos 3 linggong pagkawala. Ligtas na naiuwi ang dalaga sa kanilang tahanan sa Quezon City pasado 1:00 Martes ng madaling araw. Mainit siyang sinalubong ng kanyang mga mahal sa buhay, pati na rin ang kanyang fiancé na si Mark R.J. Reyes. Sa kabila nilang araw na pag-alala, pinili ng binatang maging mahinahon sa kanilang muling pagkikita. Tumanggi muna ang mga kaanak ni De Juan na magbigay ng detalye sa dahilan ng pagkawala ni Shera dahil bahagi na nila ng investigasyon ng pulisya ang mga impormasyong ibinahagi ng dalaga. Lalo pagbabagang taon. Hindi po ako masyadong nag-react actually. Kasi inayaan ko muna siya yung talagang, alam niyo po yan, sabihin niya kung anong nangyari, ganyan. So, hinayaan ko siya talagang iiyak niya yung kung mga kailangan niya iiyak. Nagsasagawa ng Quezon City Police District ng mas malalimang investigasyon sa pagkawala ni Shera De Juan. Sa harap ito ng mga lumulutang na detalye matapos siyang matagpuan sa Season Pangasinan nitong Lunes. Ayon sa QCPD, sinabi ng dalaga na nagpunta siya sa isang mall para bumili ng wedding shoes. Lumipat umano siya sa iba pang mall at sumakay ng passenger van. Pero hindi niya maipaliwanag kung papaano siyang napunta sa Pangasinan. Ito ang detalye na tinututukan ngayon ng mga investigador. Ang sabi po niya, ma'am, is sumakay daw po siya ng van at may mga nakasabay siya dun sa van. May kasabay siyang 2 lalaki at saka yung driver po ng van. Yun po yung iniimbestigahan pa po natin ngayon kung papaano o kung ano ba yung nangyari talaga sa kanya bago siya makarating ng Pangasinan. Samantala, sumasailalim na rin si De Juan sa medical evaluation. Lumabas sa pagsusuri na dumara na siya ng nausea o pagkahilo na para bang naduduwal. Una nang napaulat na ilang araw na halos puro tubig lang ang iniinom ni De Juan at kamakailan lang nagsimulang kumain ulit. Ito umano ang posibleng dahilan ng pagkahilo ng dalaga. Hindi naman siya nakitaan ng mga doktor ng anumang seryosong sakit. Binigyan na siya ng mga gamot at pinayuhang magpahinga at kumain ng wasto. Arestado ang isang nagpanggap na nurse na tumangay ng bagong silang na sanggol sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center noong December 26. Ayon sa Marikina City PNP, pumasok ng pediatric ward ang sospek at tinanong ang mga bagong panganak na pasyente kung sinong sanggol ang hindi pa sumasailalim sa newborn screening. Ibinigay ng 20 anyos sa biktimang ina ang kanyang sanggol sa nagpanggap na nurse kasama ang kanyang mga record sa ospital. Ang hindi alam ng biktima na ilabas na ng sospek ang sanggol sa ospital. Ibinyahe ang bata patungong Rizal Medical Center kung saan nagtagpo sila ng kanyang boyfriend at saka sumakay ng TNVS. Nalaman na lamang ang pagtangay sa sanggol na magtaka ang biktimang ina kung bakit hindi pa ibinabalik sa kanya ang anak. Natunto ng sospek gamit ang address na isinulat niya sa record ng ospital. Lumabas sa investigasyon na nakuna ng sospek noong araw na tinangay niya ang sanggol at ayaw niyang malaman ito ng kanyang pamilya. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang pamilya at sa pamilya ng sanggol. Nakakulong na ang sospek na nakaharap sa kasong kidnapping at failure to return a minor. Inaalam pa ng pulisya kung may pagkukulang din ang Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Mahigit 20 pamilyang nawalan ng tahanan isang araw bago ang bisperas ng bagong taon matapos sumiklab ang sunog sa residential area sa barangay Guadalupe Nuevo sa Makati City. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng lungsod, bandang alas 8 Lunes ng gabi nagsimula ang sunog. Umabot ito sa ikatlong alarma. Ibig sabihin, 12 fire trucks ang kinailangan bago tuluyang naapula matapos ng halos 2 oras. Walang naitalang nasawi o nasugatan sa sunog. Pero 8 bahay ang naabo.
Iniimbestigahan ang sanhi ng apoy at inaalam ang halaga ng mga ari-ariang natupok. Pansamantalang inilika sa Guadalupe Nuevo Covered Court ang mga nasunugan. Kalabos ang isang senior citizen matapos umanong manghalay sa batang babaeng kapitbahay niya sa San Pascual, Batangas nitong Lunes ng hapon. Ayon sa San Pascual Municipal Police, isang residente ang nakakita sa pangahalay ng suspect sa biktima sa isang nakaparadang tricycle. Kinunan niya ito ng video bago nagsumbong sa mga opisyal ng barangay na agad tumawag naman ng mga pulis. Arestado ang suspect na napag-alamang dating barangay tanod sa lugar. Kwento ng biktima sa mga pulis, nasa 10 beses na siyang ginawa ng kahalayan ng suspect na nangako umano sa kanyang bibigyan siya ng cellphone. Naharap ang suspect sa reklamong rape. Sinaliwa ng viral kid caroler na si Jericho Dama-Alim kung paano kumalat ang kanyang video ng pagkanta ng kapamilya Christmas song na Star ng Pasko noong 2023. Ang nagsinti, itong ilaw, walang iba. Umabot sa 5.2 million views ang TikTok video ng nooy 12 anyos sa si Jericho na nangangaroling sa drive-thru na isang fast food restaurant sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Bumuhos din ang comment ang netizens na namangha sa galing niya sa pagkanta. Hindi umano niya inasahang magiging instant celebrity siya. Ayon kay Jericho, paborito niyang piyesa ang Star ng Pasko na kanta sa 2009 Christmas Station ID ng ABS-CBN. Pangarap niya ring sumali sa mga singing contest sa telebisyon. Suportado naman siya ng kanyang amang kargador sa palengke at may bahay na ina. Kahit binatilyo na, tuloy pa rin siya sa pangangaroling tuwing Kapaskuhan. Kanya namang iniipon ang mga natatanggap na aginaldo para sa kanyang hinaharap. Susunod, Lea Salonga at Raymond Lauchenko may inihahandang espesyal na pagsalubong sa bagong taon. Abangan yan sa pagbabalik ng TV Patrol Express! Patrol Express, mga kapamilya, ang inyo pong napapanood ay ang live shots ng sitwasyon ng dali ng traffic. Sa area po ito ng EDSA Balintawak southbound lane sa Quezon City. Maraming sasakyan, yung iba po dyan ay namimili, kaya paghandaan ng traffic. Pinangunahan ng First Family ang pagunitan na ika-129 na anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal sa Rizal Park sa Maynila ngayong araw. Dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang pamilya sa pagtataas ng watawat at pag-aali ng bulaklak sa bantayog ng pambansang bayani. Sa kanyang mensahe, hinimok ng Pangulo ang mga kapwa Pilipino na humugot ng inspirasyon sa buhay ni Rizal. Anya, dapat magkatambal ang pagiging makabayan at ang pagiging responsabling mamamayan para tunay na makapaglingkod sa bayan at sa panahong nananawagan ng taong bayan ng pananagutan sa mga lider ng bansa, umaasa siyang magsisilbing gabay ang mga gawain ni Rizal. Hinikaya din niya ang mga Pilipino na laging dumamay at piliin ang bayan kaysa personal na interes. Pagkatapos ng mga aktibidad sa Luneta, dumiretso ang Pangulo sa Rizal Park Open Air Auditorium para sa tradisyonal na pamaskong handog mula sa Pangulo. Ang latest sa showbiz sa ating Star Patrol Express. Isang espesyal na pagsalubong sa bagong taon ang inihahanda ng dalawang haligi ng OPM at teatro na sina Lea Salonga at Raymond Lauchenko. Magpa-perform sila sa sold-out Symphony of the Stars concert sa pagpapalit ng taon. Excited si Raymond na makasama si Lea sa New Year's Eve show. Para naman kay Lea, maganda itong simula sa 2026 dahil marami siyang pagkakabalahan sa taong ito. Kasama na rito ang Manila staging acclaimed musical na Les Miserables. Humiling na panalangin si Queen of All Media Kris Aquino dahil hindi umano naging maganda ang lagay ng holiday season. Sa Instagram story ni Kris, kapwa silang nakaratay ng bunsong anak na si Bimbi sa magkahiwalay na kama.
Naka-face mask si Chris na patuloy na nilalabanan ang ilang uri ng autoimmune diseases. May fever patch naman sa noo si Bimbi. Sa caption, sinabi ni Chris na heartbreaking ang kanilang Christmas at New Year break at napatanong nakakayanin ko pa ba. Muli siyang humiling ng dasal mula sa mga taga-suporta. Sa Instagram, idinaan ni Chris ang kanyang medical journey at sa comment section, nagpaabot ang netizens sa kanyang mabilis na paggaling. Get well soon po sa inyo, Miss Chris. At yan ang ating Star Patrol Express sa araw na ito. At yan ang mga nagbabagang balita. Huwag pong kalimutang mag-LSSC. Like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Ako po, si Liza Aquino. Mga kapamilya, bukod po sa YouTube at TikTok, napapanood na rin live ang TV Patrol Express sa ANC, Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV at All TV. Maaari nyo rin pong iscan ang QR code sa inyong mga screen para mapanood ang aming YouTube channel at ang mga latest news. Balikan po ninyo ang mga balita na maaaring nakalagpas sa inyo. Ako po si Johnson Manabat. Muli maraming salamat. Magandang hapon mga kapamilya. Bye!